Pero ngayon, pag-uusapan natin, Carla, ang karahasan sa mga lansangan. Alam naman natin na maraming mga crimes ang nangyayari, lalo na ngayong balik pasukan na nga ang mga estudyante. So yan ang mapag-uusapan natin ngayong umaga. Kasama natin ang chairman ng Volunteer Against Crime and Corruption na si Mr. Martin Dino. Magandang umaga po. And welcome back, syempre. Magandang umaga sa lahat ng ating tagapanood at siyempre pag-usapan natin yung tungkol nga sa peace and order na naman. Yes. Sir, unang question siguro, ngayon ba inaasahan natin na tataas na naman ang crime na nagbalik na nga eskwela ang mga estudyante natin at pasokan na nga na naman po ulit? Oo, siyempre, lalo na ngayon, nagiging biktima na rin ang ating mga estudyante. May mga modus operandi na itong ating mga masasamang tao. Most especially, alam naman natin na ang ating mga estudyante, may dalang cellphone yan at definitely, pag-iinitan na naman sila ng mga masasamang loob. Kaya talagang kailangan, dun sa campus at saka sa labas ng campus, kailangan mayroong proteksyon ang ating mga estudyante. Ano po ba sa tingin nyo dapat natin o pwede nating magawa para po maiwasan itong mga krimen na to? May mga crime prevention naman na pwedeng gamitin yan. Kamukha niyan, pagka sa loob ng school, andyan yung ating mga security, no? Paglabas naman, siyempre, mayroon namang mga nakakasakop na barangay. At actually, during my time, nire-request kami ng school na maglagay kami ng aming mga barangay tanod para maproteksyonan naman natin dahil alam natin na lalo-lalo na sa mga high school, usong-uso dyan yung kikilan, tapos minsan no-hold upin yung mga bata. And ngayon, sir, sinasabi nga po nila na kumbaga karamihan sa mga krimen ay dala ng paggamit ng mga illegal na droga. So, kumbaga, paano natin ma-address yung issue sa paggamit naman po ng illegal na droga? Totoo yan. Congratulations nga pala sa ating Quezon City kung saan nakahuli ng 10 kilos ng shabu. Imagine kung yan nakalabas sa market, napakarami na naman ng mabibiktima niyan. Alam naman natin na itong mga krimen na to, almost 90% ay drug-related incident. Anong ibig sabihin nito? Halos lahat ng mga kriminal na yan ay nakagamit ng shabu, nakagamit ng mga ipinagbabawal na gamot, kaya nagkakaroon sila ng lakas ng loob, minsan brutal, na to the point na nakuha na nila yung kanilang nanakawin o yung hold upin, papatayin pa nila yung ating mga biktima. Ayan. Ito naman usong-uso. No? Actually, kahapon lang at nung linggo, meron nitong klaseng krimen, ito pong riding in tandem. Ano pong masasabi ninyo dito? At balita ko, meron pong ginagawa ang ating pamahalaan para nga maiwasan to, katulad na lang nitong no relation, no riding. Ano pong masasabi niyo dito? Actually, ang ating pamahalaan, most especially ang ating mga local government, ay talagang gumagawa sila ng mga paraan. Kaya nga nandyan sila. Ang mga konsehal natin, gagawa sila ng batas na naaayon sa panahon. Kamukha niyan, kung riding in tandem, ang problema natin ngayon, talaga namang kung araw-araw. Wala na pong pinipili ito. Mamayaman ka, mamahirap ka, mababae, malalaki. Ay talagang pag pinagtripan kanila, ay papatayin kanila. Pero kaya kailangan, gumawa tayo ng mga paraan na minsan nga ayaw ng mga nagmumotorsiklo. Pero ito ho ang nakatalaga doon sa ating mga konsehal. Kamukha niyan. Ang Mandaluyong, nagpas sila na bawal ang magkaangkas kung hindi magkamag-anak. Ako actually sa BACC ay hindi kami sumusuporta dyan. Ang sinusuportahan ho namin ay yung Plaka Best nung dito sa Quezon City na kung saan hindi naman ang main purpose niyan ay para dun sa riding in tandem. Ang unang-unang purpose ng kaya namin nire-recommenda yan, papunta lang ako dito, napakaraming motorsiklo na nakita ko na talagang masasagi mo sila dahil unang-una walang yung visibility, no? Kamukha niyan, unang-una, first and foremost, para ito dun sa mga may-ari ng motor. Yung nagmumotor sa lansangan, kamukha ng mga grupo, no, na mga organisasyon na ang gaganda ng jacket nila na may reflector, kung saan nakikita agad ng mga driver. Yun na nga yung safety. Pangalawa, yung numero nito, protection naman nila dun sa ari-arian. Anong ibig sabihin nito? Di siyempre, kung ano yung plaka mo, yun ang nakalagay dun sa vest mo. Kaya marami namang paraan na pwede nating makatulong, no, dito sa peace and order.
Lalo na yan. Isang paraan lang yan. Pero siyempre, walang pinakamagandang paraan dyan kung hindi tinatawag na police visibility. Kung halimbawa, ang ating mga pulis, wala sila sa presinto, nandyan sila sa lansangan, kamukha nung araw. Meron tayong tinatawag na mga hagad, meron tayong mga patrol. Kung sana maibalik yan. At siyempre, yung communication, kaya nga meron akong isang organisasyon, yung Mata ng Kalsada, na kung saan ito naman magagamit natin ng cellphone natin pag nakakita tayo ng krimen na sana merong isang numero na pipindutin mo lang for emergency ay matatawag mo na yung kapulisan, yung pinakamalapit na presinto dun sa lugar na yon para rumisponde ang ating kapulisan. And of course, wala nang isa katangian ang bansang Pilipinas kung hindi ang barangay. Tayo lang ang merong... Smallest unit, kumbaga. Yes. Tayo lang ang merong barangay sa buong mundo na kung saan meron kang gobyerno, no? Sabi mo nga, itong smallest unit ng pamahalaan na kung saan ay halos kilala ng kapitan. Kung ikaw talagang magaling na kapitan at kagawad, kilala mo kung sino mga kriminal dun sa lugar ng barangay mo. At by that, kung lang maibabalik natin ang ugnayan ng pulis at barangay na kung saan lahat ng known criminal within the area ay ibibigay mo dun sa iyong station commander. At yung station commander naman, wag mo na intayin na gumawa ng krimen yan. Puntahan mo na at ipaalam mo dito sa mga dito sa mga kriminal na to na, oy, alam namin kung sino ka, alam namin kung saan ka nakatira. Paglabas mo ng bahay, nakabantay na kami sa'yo. Yun ang isa sa mga matitinding preventive na pwede natin gawin na sana ito ay magawa ng ating pamahalaan, most especially our DILG Secretary, Rojas. Alam mo, nung kapitan ako, isang order lang sa amin nung araw ni DILG Secretary Barbers, na kung saan sabi sa amin, kayong mga kapitan, ibigay nyo ang listahan ng mga puser dun sa lugar ninyo, pati mga adik. Kaya ngayon, ang ginawa, pero may kulitilyo, pag hindi nyo ginawa, paparusahan ko kayo. Sususpindihin ko kayo at pagka nagkahulihan sa area nyo at hindi kayo nag-report, tatanggalin ko kayo. Okay. So ibig sabihin, may ipin yung batas. Yes. Sir, sa panig naman po ng Volunteer Against Crime and Corruption, ano po yung mga proyekto natin na ongoing ngayon at mga balak natin gawin nga para makaiwas tayo sa mga ganitong klaseng krimen, katulad na lang ng mga nabanggit natin? Kamukha niyan, ang BACC, kahapon lang merong pumunta sa amin at talagang sa amin humihingi ng tulong, most especially itong mga biktima. At kami din, may mga hinain kami, kamukha niyan, sa LTO, yung Land Transportation Office natin, kung saan yung mga recommendation na pwede nating magamit, no? Para dun sa crime prevention and peace and order. Tapos isa pa, pwede din nating, meron din kami recommendation sa ating kapulisan, sa ating DILG, na ang sinasabi nga natin, walang maganda kundi ang crime prevention. Ito naman, balikan natin yung mga krimen, misalo na para sa mga estudyante ngayon nga napasukan. Gusto ko lang po sanang itanong, for the awareness din po ng mga estudyante, ano-ano po ba usually mga modus operandi nitong mga, ito pong mga suspect for the students? Actually, sa high-tech na sila ngayon Biro mo, minsan naka-uniforme na yan. Hindi mo na sila masasabing naka-white polo, may ID. Pagkatapos, ang gagawin niyan, didikitan ng estudyante niyan, lalo na paglabas, no? Didikitan, tapos kunyari, nagkukwentuhan lang, yung pala, hino-hold up na yung bata. Ang masakit nito, minsan, yung bata magugulat, tapos lalaban yung bata, masasaktan. At yun na nga, ang dapat gawin natin dito, ay talagang yung school authority, kailangan may ugnayan. Tapos meron tayong yung tinatawag na school-based crime prevention. Kung saan yung mismong mga estudyante, pag-uusapan natin doon, kasama ang teacher na yung ating mga magulang, kung yung kamukha niyan, how can you identify itong mga drugs, no? Kamukha niyan sa school, meron tinatawag na brownies. Alam nyo ba ito, na hinaluan ito ng marijuana, na kung saan mahahay itong estudyante. So kumakalat po yung mga ganyan ngayon? Ngayon, maraming style na ganyan. Tapos meron dyan na lolokohin yung bata. Ayun na nga yung sinasabi ko na pero kailangan matinik ang mata ng ating mga security. At the same time, mas matinik ang mata ng ating mga barangay sa labas. Dahil sabi ko nga, during my time, meron akong tanod na naka-assign
Meron akong eskwelahan na high school, yung Judge Juan Luna, pagkatapos yung San Antonio. Ibig sabihin nun, at saka siyempre, identify naman natin kung sino itong mga lukulukong bata na to. And most especially, huwag kayong sasama sa fraternity. At saka ngayon, sa high school, meron na rin fraternity. At ito ang masakit. Itong fraternity na to, pinagsasamantalahan nila yung mga member na babae. Ang gagawin dito, anong gusto mo? Parusa o ligaya. Kaya karamihan dito ay pinagsasamantalahan, ginagang rape, no? Papainumin, tapos kaya pagka merong ganito, antimano, yung mga magulang, tanungin nyo, kausapin nyo ang inyong anak araw-araw kung ano ang nangyari doon sa eskwelahan. Tapos maikukwento sa'yo, kung madali naman madetect tsaka kamukha nito, isa sa mga paraan para madetect ang bata kung may problema. Pagka biglang nagbago ng yung araw-araw niyang attitude, yon malamang yon merong kasi siyempre hindi maalis sa school lalo na yung pagbubuli, no? Kamukha nga nung mga hawak namin na kaso ng hazing na kung saan talagang nabuli lang itong bata at saka gusto niya ngayon na magkaroon ng proteksyon. Ito na, napupunta na sa mga fraternity at ito na nga yung minsan dahil sa hazing napapatay yung bata. Alright, talagang napakarami na naman natin natutunan ngayon sa mga bagong mga modus at bagong mga kaganapan nga sa mga kabataan, especially with crimes na nakikita natin yan sa mga bali-balita natin. Kaya maraming salamat sa iyo, Mr. Martin Dino, ang chairman ng Volunteer Against Crime and Corruption. At talagang napakaganda ng mga paalala na niya sa ating mga kabataan. No? Talagang mas maging vigilant tayo, mas maging safe tayo. Alamin natin kung nasaan yung mga taong responsible at alamin natin kung sino yung mga taong magpoprotect talaga sa atin. At siyempre, wala tayong pinoproteksyonan ng gusto, kundi ang ating pamilya. Kaya sana, wag maputol ang ating communication sa ating mga anak. And most especially, ang government naman, like the barangay, wag din maputol ang communication nyo dun sa inyong constituent para mapag-usapan ninyo yung mga gagawin yung paraan para ma-prevent itong mga krimen na nangyayari sa atin. So, yun lang po. At sa ngalan ng BACC, maraming salamat sa PTV4 at nabibigyan kami ng pagkakataon para masabihan natin ang ating mga pamilya na proteksyonan po natin ang ating pamayanan. Maraming salamat din po sa inyo, Chairman Martin Dino. Maraming salamat.